Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong si George Garcia, ang COMELEC chairman na kamakailan lamang po ay pinadidisbar dahil daw po sa aligasyon na nanghingi ng 300 million pesos. Ito, petition to disbar Paul Chief George Garcia filed before the Supreme Court. Sabi rito, in a petition for certiorari and mandamus, Attorney Jordan Pizarras, who ran for a congressional seat in Panglao, Bohol, but lost to John Gisnel Baba Yap II, accused Garcia of requiring him to pay 300 million to win the local elections during a meeting in October 2024. Nako, ito yata yung binabanggit ni Attorney Respicio na sabi niya nga, this coming Monday, meron kaming isasampa dyan na kaso. Ang ingay nun mag-vlog ng attorney yun, no? Meron daw silang isasampang kaso dahil aniya ay may nanghingi na taga-COMELEC, nanghingi ng 300 million pesos para manalo. Alam nyo, medyo duda ho ako rito eh. Bakit kanyo? Isa kang abogado. Diba? Abogado ka. No? For example, I'm a lawyer. No, punta ako ngayon sa COMELEC. No? Unang-una kasi, bakit nauwi ang usapan na nire-require ka? This is for the sake of the argumentation, but not admitting na ganito nga po talaga yung nangyari. Diba? Kasi kailangan i-challenge pa yan eh, yung kanyang allegation. No? So anong dahilan? Bakit nauwi kayo sa usapan na nire-require ka ni George Garcia na magbigay o magbayad ng 300 million pesos para manalo sa local election? October 2024 po yan. So filing yan ng COC. Diba? So saan ba siya nag-file ng COC? Anyway, diba? Doon naman talaga dapat. Pero paano yung nakausap si George Garcia dyan? Tsaka 300 million pesos? Kung ako ang COMELEC chairman, hindi ko sasayangin yung aking pwesto na pwede ako ma-impeach dahil po sa korupsyon. At bilang isang abogado, merong obligasyon si Attorney Jordan Pizarras na pwede nga niyang i-warrantless arrest etong si George Garcia kung totoo yan. Dapat noong October na yon, nung same time na nag-uusap sila at nire-require po siya na magbayad ng 300 million. Di ba? Bakit questionable na ngayon ang kanyang motibo? Kasi bakit nung matalo ka? Ang tanong ito, nagbayad ka ba ng 300 million pesos? Tapos nagrereklamo ka dahil natalo ka o dahil natalo ang 300 million pesos mo? Yun eh. 'Di ba? Yun nga eh, bakit pinapadisbar? Bakit kasi iniisip niya, kapag ka na-disbar yan, matik na rin, matatanggal yan. Kasi kung di ako nagkakamali, dapat abogado ang COMELEC chairman eh. Diba? Kung impeachment kasi, ang isasampalaban kay Georgie, baka hindi makalusot. Diba? Baka maabsuelto lang si George Garcia. Kasi ang sarap i-probing nito. Ang sarap i-probe talaga. Nitong paano nangyari na ikaw ay nahingian, ano yung pruweba mo? 'Di ba? Nagbayad ka ba? At para saan ang bayad na 'yon? Sinasabi niya para manalo sa nakaraang local elections. Palagay ko mas mananalo po siya kung inaresto niya agad etong si Georgie. 'Di ba? Wala to. Ang dapat po ritong kapag hindi po niya napatunayan ito sa Korte Suprema na kinokotongan siya ni George Garcia, kasi hindi malinaw kung kinokotongan ba siya. Kasi kung para magbayad ng 300 million, para saan? At yung sinasabi niyang para manalo, pangungutong ito, sino-sino ang mga makikinabang? Di ba? Bakit kailangang magbayad? Sino-sino yung mga makikinabang? Kasi kung si George Garcia lang yan, ang labo, hindi naman yan mamanipulate yung computer eh. Hindi nga marunong ng programming yan eh. Di ba? Hindi nga maintindihan ni George Garcia yung software version ng automated counting machine ang nakalagay ron sa Republic Act sa na-certify na review
at na-certify ay yung version 3.4.0 na naayon doon sa certification na yan sa Republic Act 8436. Yung ginamit nila sa sa automated counting machine ay 3.5.0. Ibig sabihin, iba yung software na ginamit nila. Hindi ito na-review. Wala tayong katiyakan na yan ba ay legit, na walang daya yung programming niyan. Na yung boto ni, for example, yung boto ni JDB hindi mapupunta sa hindi mapupunta sa kung kani-kanino lang. 'Di ba? Hindi yung binasa ng machine, boto ni JDB, tapos ang counting mapupunta rin sa kalaban. Wala tayong kasiguruhan sapagkat hindi tested ang software version 3.5. 'Di ba? Kapag sinabi pong 3.4 at 3.5, ibig sabihin may pagbabago. Oh, magkaiba ang version, kaya nga may version number eh. 'Di ba? Iba ho yung update. Kung may update, edi 3.40, 4.0 pa din yan. 'Di ba? Kasi in-update lang eh. Same pa din. Oh. Pero kung 3.5, ito yung isang problema ko diyan sa COMELEC. Na dapat ang sabi ni George Garcia, same lang din yan. Yan po questionable talaga sa akin yan. Paano naging pareho? Magkaiba na nga ang version number eh. Pero yung ditong akusasyon sa kanya na 300 million yung hiningi niya, hindi ho ako naniniwala rito. October pa yan eh. Bakit ngayon lang? Umaasa ba siyang mananalo? Paano kung nanalo siya? Hindi na siya magsasalita, hindi na siya magreklamo. 'Di ba? So questionable na po yung integrity rito nitong abogado, si Attorney Jordan Pisaras. Ito pa, as warranted by the circumstances. Sabi, the petitioner prays for this honorable court to motu proprio. Ibig sabihin magkusang loob, mag-proactive itong Supreme Court na mag-initiate daw ng disbarment, suspension or disciplinary proceedings ayon daw po sa Rule 139B ng Rules of Court against kay Erwin Garcia. Agad-agad, ganon. Di ba? Alam niyo, pang-aabala lang tong ginagawa niya at saka panghihiya. Ha? Walang yung buhay ito. Move on naman kasi kapag ka natalo sa halalan. Ibig sabihin, di ba, hindi mo pa panahon ngayon. Malay mo, hindi mo talaga panahon. Hindi ka talaga nakatakdang maging kongresista. Di ba? May law office ka na eh. O baka naman ito'y pag-iingay para maging sikat yung law office. Di ba? Yan agad ang pumasok sa isip ko. Paano ka hiningi yan? Anong petsa na? Anong petsa yan? 300 million lang? Kung ako po ang corrupt na taga-COMELEC, hindi ko hihingiin sa kanya ang 300 million lang. Tinanong daw yan eh. Ayon rito kay Attorney Respicio, ilan ba yung voting population nyo? Sinabi niya, nasa 300,000. Kailangan mo ng tatlong dyan, ng 300 million pesos. Yung ganon. Ay, nako. Ay ba rito, who are members of and other respondents who are, may mga iba pang taga-COMELEC who are members of the IBP for gross, ibig sabihin, iba pang mga members, iba pang mga abogado rin, for gross violation of the Code of Professional Responsibility. Wala ka duda-duda to. Di ba mga muning? Hindi ako naniniwala rito sa tirada ng akusasyon na yan. Di ba? Kalokohan to. So yun po ang dahilan kung bakit pinapadisbar si Attorney George Erwin Garcia ng COMELEC. Timbuhay ito. Akala ko pa naman napakabigat na dahilan. Iyon pala isang nakakatawa. Hindi kasi sa pagsasampa ng kaso, 'di ba? Una agad natitignan agad natin dito yung questionin agad natin yung motibo 'Di ba? Tsaka yung akusasyon. Bakit ganun lang? 'Di ba? Yun lang talaga. Palagay ko hindi uusad dito. Mababasura lang yung kanyang yung kanyang petition na yan. Yan sa COMELEC. Ay, nako. May paliwanag na ba si George Garcia? Sabi lang naman ni George Garcia, hindi ko na mapatulan yan. Parang dito, hindi ko na i-dignify yun lang yung narinig ko ron eh.
Kay George Garcia. Sasagutin na lang ngayon kung pasagutin siya ng Korte Suprema. Yun lang yung ano ni George Garcia. Hindi ako naniniwala ron. Maaaring engot si George Garcia sa technicalities ng automated election. Pero hindi naman ako naniniwala na ganyan yan ka-corrupt. Diyos ko naman. Diba? My goodness. Okay. Iwan na nga natin to.